Masigabong palakpakan para sa Parada ng Kalayaan. Sa mapagpalang hapon, ang aming hatid na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kababayan at panauhin. Kami sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay nakikiisa sa ating ika-126 na taong anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan. Sa okasyong ito, ating tunghayan ang paradang sumasagisag sa ebolusyon ng isang malayang bansang Pilipinas bilang pagpapahalaga at pagbibigay parangal sa dakilang araw na ito na may paksang diwang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Narito po ang mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagtataglay ng katapangan at kagitingan, patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan na ating tinatamasa. Maasahan sila sa panahon ng pangangailangan sa anumang larangan, saan man at kailanman. Bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng mga kawal Pilipino, mga kasapi ng Sandatahang Lakas. Pinangungunahan ito ni Major General Domingo Bigo Buay, Commander ng Installation Management Command, Philippine Army. Ang kanyang kalupunan, Colonels Domingo Mischola Jr., Rustico Villanueva, Sadiri Tabutol, Rick Michael Baring, at Captains Boyd Amorado at Jonathan Salvilla. Mangyaring magsitayo ang lahat para sa pagdating ng ating watawat ng Pilipinas. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Sumusunod ang pinagsamang banda ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinamumunuan ni Major Peterson de Vera. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay nasa pamuno ni Brigadier General Ronnie Petinglay. Ang kanyang kalupunan, Lieutenant Colonels Renato Capili, Lester Silao, Alan Silyakay, at Commanders Joey Plan at Mark Buhion. Nasa ating harapan ang batalyon ng Corps ng mga Kadete ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinamumunuan ni John Christopher Montanya. Mula sa prestihiyosong Akademya Militar sa Bansa o Philippine Military Academy, ang mga ginoo at binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng ating Sandatahang Lakas. Naririto ang mga kadete ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA na pinangungunahan ni Midshipman First Class Julian Cesar de la Cruz. Ang PMMA ay isang institusyon sa pangmataasang edukasyon sa larangan ng nabal na pinangangasiwaan ng ating pamahalaan. Ang mga kadete rito ay tinaguriang midshipmen at ang mga nagtatapos mula rito ay nakokomisyon bilang ensign sa laang pwersa ng Philippine Navy. Ang talupad ng ating mga kawal ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Jeffrey Mamuyak, laging nakahandang maglingkod ang Philippine Army sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritorial. Isinusulong ang kaalaman sa pamamagitan ng Armed Military Sea Patrol System at iniaangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Bitiin itong maging world-class, multi-ready at gross domain capable sa taong 2014. Narito ang talupad ng mga kawal ng Philippine Navy sa pangunguna ni Commander Jojit Siscar. Ang Philippine Navy ang siyang nangungunang tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating nasa sakupang dagat. Nagsasagwa ng mercy missions, rescue at relief operations sa panahon ng kalamidad at kabilang na rin ang pangangalaga sa yamang dagat at kapaligiran nito. Nasa ating harapan ang tulupad ng mga kawal ng Philippine Air Force na pinangungunahan ni Lieutenant Colonel Leoncio Sirunay III. Sila ang tinaguriang mga anghel na mapaglingap, tagabantay ng ating himpapawid, sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng ating Sandatahang Lakas. Ang pangalawang brigada sa kasuotang battle dress attire ay binubuo ng Special Operations Forces sa pangunguna ni Commodore Dwight Steven Dolnoan. Ang kanyang kalupunan, Lieutenant Colonel Sir Melino Tusi, Christopher Lawrence Abastar, Benefe Montenegro, Alvin Aurel at Reynaldo Zamora. Narito po ang talupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Vilmor Manawis.
Sila po ang mga individual na nakaaangat ang kasanayan at sinusuong ang operasyong tulad ng small unit operations mula reconnaissance, intelligence, demolitions, gayon din ang jungle warfare, unconventional warfare at mga operasyong kontra-terorismo. Sinusundan sila ng Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Command Force Reconnaissance Group at Philippine Marine Corps sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Melchor Gonzaludo. Sinanay ang mga unit na ito sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Ang huling batalyon ng Special Operations Forces mula naman sa Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPAW na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Keruvin Lingan. Nakatuon ang SPAW sa mga operasyong espesyal upang maipagtanggol ang mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng iba pang mga kaukulang dagdag operasyon. Sumusunod po ang mga tagapagpatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Ang hanay ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., ang kanyang kalupunan, Police Colonels Joel Kasupanan, Victorio de la Peña Jr., Jolbari Azdani, Lucrecio Rodriguez Jr. at Job de Mesa. Narito po ang mga kadete naman sa kilalang Philippine National Police Academy. Hinuhubog ang mga karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinaharap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at hustisya. Gayon din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officer. Kasunod ang Special Action Force na kanilang pangunahing maneuver unit ng kapulisan na nakatuon sa rapid deployment saan mang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at internasyonal na implikasyon sa larangan ng kontraterorismo, kontrainsurhensya, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Nariyan din po ang PNP Aviation Security Group, isang special operations unit sa pangunguna ni Police Captain Ernesto Frogoso Jr. Kabilang din po sa hanay ng ating kapulisan ng Mobile Force, Battalion, SWAT at Highway Patrol Group na dinaguriang The Guardians of the Highway. Narito rin ang PNP Search and Rescue, Forensic Group at Civil Disturbance Management. Isinusulong ng ating kapulisan ng pangarapin o visyon na maging isang ahensya ng mga lingkod bayan na may kakayanan, epektibo at mapagkakatiwalaang pulisya sa pakikipagtulungan sa mga komunidad tungo sa pagtatamo ng tahimik, maayos at ligtas na kapaligiran upang pamuhayan at ganapan ng kalakalan. Isa naman po sa ating pangunahing tagapangalaga at tagapagtagoy ng kaligtasan, kalinisan at seguridad sa ating karagatan at yamang dagat, ang Philippine Coast Guard na pinamumunuan ni Coast Guard Commodore Eduardo De Luna Jr. Ang kanyang kalupunan, Coast Guard Captain Sector Rafin Michael Andag, Oliver Tanseco, Coast Guard Commanders Alberto Ferre, Alexander Corpuz at Richard Cura. Ang unang batalyon ay nasa pamumuno ni Coast Guard Commander Arvin Liwanen. Pinalakas sa Republic Act 9993 of Philippine Coast Guard Law ang PCG bilang ganap na uniformed and armed service attached to the Department of Transportation and Communications. Ang pangalawang batalyon, pinamumunuan ni Coast Guard Lieutenant Commander Paul Ives Kakanindin. Pangunahing tungkulin ng Philippine Coast Guard ang Maritime Search and Rescue, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, Maritime Law Enforcement at Maritime Security. Sumusunod po ang mga kinutuhan ng Bureau of Fire Protection sa pamuno ni Fire Chief Superintendent Junito Maslang, ang kanyang kalupunan, Fire Senior Superintendents Florian Guerrero, Douglas Guia, Aristotel Banyaga, Eugene Briones at Menandro Bastian. Ang unang batalyon ay pinamumunuan ni Fire Superintendent Jeffrey Atienza. Responsable ang ahensyang ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o supresyon ng panganib at kapinsalaang dulot ng mga sunog sa mga gusali, kabahayan at iba pang katulad na istruktura, gayon din ang kagubatan at mga sasakyang panlupa at pandagat. Ang pangalawang batalyon ng BFP ay nasa pamumuno naman ni Fire Superintendent Ronaldo Sanchez. Bahagi ng pagsisiguro ng BFP ang pagtugon
sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sunog, ang edukasyon sa fire safety, fire protection at life safety systems. Ang Bureau of Fire Protection of BFP ay nasa pangangasiwa ni Fire Director Luis Suralta Puracan at kumikilos sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Kilala rin sa tawag na Jail Bureau, ang Bureau of Jail Management and Penology, binuo sa pamamagitan ng Republic Act 6975 na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Ang grupong ito ay nasa pamuno ni Jail Chief Superintendent Arnel Peralta, ang kanyang kalupunan Jail Senior Superintendent Jonathan Lavapie, Lorenzo Reyes Severino Kita, Ronaldo Senok Ambrosio Ambulan, Jose Gemelo Taol at Ruelito Bobadilla. Ang sumusunod na batalyon ay nasa pamuno ni Jail Superintendent Erwin Breis. Bahagi ng mandato nito ang pagkontrol na pang-administratibo at operasyonal sa lahat ng kulungan sa syudad, sa distrito at munisipal sa buong bansa. Pangunahing pinagtutuunan ng pansin nito na pakaingatan at i-develop ang mga taong tinaguriang deprived of liberty o detainees na naakusahan sa korte. Mga pansamantalang nakadetine habang umuusad ang investigasyon, mga naghihintay sa pinal na hatol at maging mga nahatulan o nasintensyahan na. Narito naman po ang ating mga kawani ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinamumunuan ni Investigation Agent 5 Irvin John Coderis. Ang kanyang kalupunan, Agents Arnold Fiel Navarro, Matt Joffrey Rayala, Kevin Codamon at Roy Castillo. Nariyan din po ang kanilang mga commanders na sina Agent Alfredo Santiago Jr., Gregor Bugalin at Raymond Paglikawan. Kinakatawan ng mga profesional na tagapagpatupad ng batas laban sa iligal na droga, ang Philippine Drug Enforcement Agency ay nagsisilbing tagapagtanggol ng bansa laban sa ipinagpabawal na gamot. Ang mga kawini ng PIDEA ay pawang nagtapos sa PIDEA Academy. Sa loob ng 22 taon, ang PIDEA ay nangunguna sa pagpapatupad ng komprehensibong kampanya laban sa iligal na droga sa pamamagitan ng mga programang naglalayo na mapaiwas ang tao sa droga, mapalayo ang droga sa kanila at mareforma ang mga nabiktima ng iligal na droga.